So nag-mensahe po ba siya na gustong-gusto niya na sana makabalik ng Davao? Ano po yung pinaka-na-touch ka during the conversation kanina? Wala man. I mean, di ba, kasi nung una ko lang nakita because, physically, medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. May bulad niya. Bulo mo, anak ba? We're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So, I know, na sooner or later is going out. Vice Mayor Baste Duterte labis na naapektuhan at nanibago sa biglang pangangayayat umano ng ama nito na si FPRRD. Ayon sa kanya, marahil hindi niya nakakain o wala sa loob ang mga gusto niyang kainin gaya ng tuyo na mas kilala sa Bisaya na bulad na isa ring paborito ni FPRRD. Bagamat sa ganitong kalagayan ni FPRRD, buo pa rin ang tiwala ni Vice Mayor Baste na sooner or later ang kanyang ama ay makakalabas rin at makakauwi ng bansang Pilipinas dahil naniniwala siya na wala talagang kaso ang kanyang ama. Ito at panoorin natin ang buong video at bigyang reaksyon. Ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig, pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang taong bayan na dapat iuwi niya si PRRD, ano po ang reaksyon niyo rito, Mayor? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang 20 niya nga bugas, ang tudgaran, puta. Mayor, Wala din, no. He's a liar. He's a liar. Yes. He lies so much. Maraming beses na. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, sa Binisaya pa. Parang shaken sila with the results. Kasi, nung pagsabi niya, 12-0, papasok sila. Then, ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nito ang bagong Solicitor General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato niya. Mayor, hindi pinansin ni Pangulong Marcos ang malaking bagsak ng kanyang trust rating. Ang sabi niya, marami naman daw ibang survey bukod sa Pulse Asia. Ano po ang masasabi niyo rito? Yung Pulse Asia is 25%? 35? 25. 35? Well, let me tell you, I've seen the other surveys. He gets 15, 20 at most, 25 at most. So yung sinasabi ng ibang survey, bakit di niya na binanggit kasi mas bababa pa siya doon. Mayor, yung pagpasok nyo kay Tatay Digong, ano yung balita sa Pilipinas na binalitaan nyo sa kanya? Anong reaksyon niya?
Meron ba kayong balita? Na Masaya. Hindi, yung mga balita like yung appointment ni Torre, may mga ganun. Wala man, hindi masyado sa ano kay Torre talaga. Hindi sa concern, wala siyang concern kay Torre. Kahit na yung Torre talaga irrelevant naman talaga yung tao na yan. Aso lang talaga. Iro ba? Iro. O muna, pag utosan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, everything is negotiated in this administration. It's a very, very clear. Nabakit niyo ba ho yung pag-postpone nung simula ng impeachment kay VP Sara? Anong reaction? Hindi, wala na. Mostly, pinag-usapan namin Davao man, tapos pamilya, ganun. So nag-mensahe po ba siya na gustong-gusto niya na sana makabalik ng Davao? Ano po yung pinaka-na-touch ka during the conversation kanina? Wala man. I mean, di ba, kasi nung una ko lang nakita because, you know, physically, medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. May bulad niya. Bulo mo, ano ba, you know, we're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So I know, na sooner or later is going out. He has to go out. Wala man silang, tama mo yung sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Not only the Philippines, but the entire world saw it. There's evidence. Meron na siyang message sa government na napag-usapan? Wala naman. Wala siyang mensahe. Wala man. Sa inyo naman, family lang. yung personal nyo naman pananaw, anong tingin nyo nung reaction nyo nung nakita nyo talaga si Amy Marcos naririto? Ako? Wala naman kay Amy, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But I mean, you know, it's politics ba? But I can, you know, I can be casual with her. I can treat her as a friend, but let's not talk about politics kasi hindi tayo magkasama dyan. Yeah. Pero Mayor, gusto ko lang i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre hindi ko alam controls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. Uwi na raw I niya. just want to correct that in your own, you know, perspective. Meron ba siyang power to bring PRRD home? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Hindi. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. O, hindi totoo kasi wala man niya nadala. Pero no, hindi sa ginaano ko siya, inaasar ko sa or anything. Pero kasi kung gano'n yung ginapag-usapan. Hindi, mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito nakikita namin yung effort ng family. Yeah, but You're doing your best. whatever it is, kung nandito si Madam Amy, okay na yun. That's enough na she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Iba yung politics, iba rin tong ano. You know, like, alam nyo kasi, ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, yan yung, that's how you conquer, you know, a people. Divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila, makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Alam mo, Kaya nagkakagulo tayo. So, we have to remember na lahat tayo Pilipino. yes. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, unsa ba ka, Banyakis ka, unsa. You know, Pilipino tantanan, at the end of the day, we have to help each other. That's true. Okay? Alam mo, So- napakaganda ng sinabi mo, no, Mayor, kasi ako bilang isang observer, kasi nalulungkot kapag nakikita mong may division. So once and for all, nandito si Mayor, at least pinapakita niya sa atin na dapat hindi tayo nag-aaway-away. Kasi ang bottom line, we're here because of Pangulong Duterte. Di ba dahil kinidnap Right. siya? So, napakaganda ng mensahe na dapat tayo sumusuporta kay PRRD talaga. Hindi tayo nagkakagulo. Kasi yun ang gusto ng mga ng mga bakal. Mayor, depende lang sa kung mo ng tubagon. Mayor, sinabi ni Pangulong Marcos na watch me sustain ang 20 pesos kada kilong bigas. Naniwala po ba kayo na posible ito? You know, things are easier said than done. So, kung gawin na rin, mabuti, di okay, sige.
Wala. Ano ngayon? Will that change what you have done to this country in the past 3 years? 20 pesos mo na bigas because if you're really sincere kung ano yung gusto mo, ginawa mo na yan day 1 pa. Ganun lang yun. Bakit? May utang pa tayo ng loob sa kanya pag nagawa niya yan? Wala. Utangin na. Sama ni kalibutan na. Last question na lang, Mayor. Sorry, talaga. Sorry ma. Kung bumalik ka sa buko Last na lang, Mayor. Mayor, sa kabila ng panawagang magbitiw siya sa pwesto, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya magre-resign. Ang sabi niya, bakit ko gagawin yon? Hindi ko tinatakbuhan ang problema. Ano po ang reaksyon niya dito? Di daw sa magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ang problema. Oh, yun na. Tama. Sama yung problema. I think, hindi, wala man talaga mag-resign dyan. He's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. You know, he cannot admit that this country is, like divided. It's in Mayor, we talk about message. in ruins right now. Ni Pangulong Duterte. Ikaw naman, ano yung ni-reassure mo sa kanya? Ano yung naikwento mo sa kanya? Yun na, nandito kayo lahat. At sabi niya, talaga. Oh, saya siya. Sa birthday ni Sarah, sinabi namin, Tama na. Okay na. Paano yun? Last... Okay, mulaan pa ko. Ay, Jenny, Mayor, may ano ba? Oh. Ano po ang masasabi ninyo sa mga balita tungkol sa impeachment case na kinakaharap ng inyong kapatid na si Vice President Sara Duterte? Wala. Sana lang pasagutin nyo. Sana Sagot lang. niya na yan. Gusto niya ng blood. Lahat ba? Wala. Kasi, Yeah. halata naman yung ano talaga ngayon. Makita nyo lang, yung politika ng Pilipinas, ginapag-initan talaga kami ng administration ngayon. So, tingnan natin kung Diyos na magsasagot niyan. Yes. Mayor, panghuli na lang, saan ka kumukuha ng strength para labanan itong mga paggigipit sa ating lahat, sa ating mga Pilipino? Sa totoo lang, may tiwala talaga ako sa Pilipino na kaya pa natin na pagandahin yung bansa natin. Kasi high moral man yung mga supporters natin, yung mga DDS, yung mga naniniwala kay PRD nung pagbaba niya. That's why, he got a really high trust approval rating, trust rating. So, tingin ko, ang mga Pilipino gusto rin, especially yung mga OFW, because yung point of comparison nila, yung mga lugar na tinitirhan nila, so nakikita nila on how governance should be and how a government should treat his people. Its people, di ba? Yeah. So I think, yan. Yan. Sa tao kayo kumukuha ng lakas. Yes. We love that. Last na lang po. I'm thinking, how can I use my talent also in the Philippines? Because I'm working here 18 years and still they are using my talent for rich people over here. Oh. And I'm thinking, why I should not serve my own country? That's true. That's true. Yep. Diba? Ano, ma'am? We are also thinking, we are here because we are looking for nice, but we have more nicer in the Philippines. That's I'm looking for. My Sayang. spirit, very positive, optimistic. Tama. Ganun lang. Yes. Laban ng lagi. Because wala man. If you stop now, wala na mangyayari. Talaga. Yung problema lang din naman talaga ng Pilipinas, yung mga traditional practices talaga ng mga politicians. Pero that's another topic. And I don't want, kasi marami na namang magagalit sa akin pag magsalita talaga ako niyan. Last daw, Mayor. Last na lang po. Last daw, Mayor. Your last question. Pwede po bang malaman ang inyong saloobin sa mga usaping nagsasabing pansamantalang hindi mo na pwedeng manungkulan ng inyong ama habang nasa Hague at kayo raw muna ang maaaring tumayong pansamantalang pinuno? Problema nila yan? Problema sa totoo lang, I don't really care what the administration will do because they're really doing extraordinary things. Kahit ano, binamagic nila, maraming exhibition, may tao dyan na nakakulong dahil, technically, it was a kidnapping. So,
wala talaga kong expectation sa administration na ito. Mayor, di ko alam kung na, pero yung pagsusumpa po ni Tatay Digong, na meron na pong arrangement para panunumpa. Wala pa. So we'll work on it. I still want him to, manumpa because the people voted for him. The Davaoenos want him to be the mayor of Davao City. Yun ang pumunot dulo. Sa tanong niya, excited na ba siya ulit maging mayor? I suppose. Yan man talaga yung gusto niya buong buhay niya. Maglingkod. Even more than being the president. Yeah, he wants to be the mayor of Davao City. Alright. Okay, thank you. Napaka-last message, Mayor. Salamat kay sa inyong tanan katong mga kuan. Okay lang magtagalog ko. Maraming salamat sa inyong lahat sumusuporta sa tatay ko. It means a lot to the family. Like I always say, kung wala kayo, wala na rin kami dito ngayon because mahirap talaga yung sitwasyon. It's been very unfair from the beginning, but we're still here because of the support that you're showing us. Laban lang po. Oh, so thank you. We will continue fighting for you also. Mayor, magpa-selfie daw sila, Mayor. Sige. Ano, mapipilain natin sila, Mayor? Okay lang? Okay lang kung pipila sila, Mayor? Oh, yeah, of Okay, course. pila. Line. Kasali tayo sa picture. Saan tayo sa picture? Kasali pa kami sa picture. Two. Saling kit. Di ata kasi lahat.